Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Luciano Dalay at Sister Evelyn Detera. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel and salamat po sa inyong mga comments. Gusto ko ring batiin yung ating mga bagong baptized na mga kapwa mananampalataya, sila Ate Mitch, Kuya Marlon, and Agatha. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Loving God is Hating Sin. Kapag minamahal natin ang Diyos, mas madali sa atin upang kamuhian ang kasalanan. Sabi po sa John chapter 14 verse 15, ito po ay mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "If you love me, keep my commands." Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Again, napakadali pong sumunod sa Panginoon pag mahal natin ang Panginoon. Ganon din sa ating mga magulang. Ganon din sa ating mga boss, 'di ba? Pag mahal mo yung boss mo, mahal mo yung mga gulang mo, ang bilis sumunod. Pero pag hindi mo sila gusto, namumuhi ka sa kanila, wala kang pakialam sa kanila, ang hirap-hirap sumunod. Pag wala ang respeto sa magulang mo, ang hirap sumunod. So sa Tagalog po, kung mahal nyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Now, kamakailan lamang nakausap ko po yung mga churchmates ko. Sinasabi ko sa kanila pag mag-share kayo ng gospel sa mga LGBTQIA++, no, yung mga kumbaga, iba yung identification nila sa kanilang sarili. Pwedeng transgender, pwedeng lesbian, pwedeng bakla. Pag mag-share ka ng gospel sa kanila, wag mong sasabihin na tigilan mo yan, wag kang gumawa ng kasalanan, tantanan mo itong mga bagay na ito. Hindi yun ang pinakaunang step eh. Ang pinakaunang step, ipakilala mo muna si Jesus. Yun ang pinakaunang step. Introduce Jesus. Mahirap magsisi ng kasalanan pag hindi mo nakilala si Jesus. Kaya ang unang step dapat na malaman ng tao, who is Jesus? Pag nakilala mo si Jesus, ang kasunod ng repentance. Mas mabilis na lang sumunod pag nakilala mo si Jesus. Bakit? Kasi pag nakilala mo si Jesus, matututunan mo siyang mahalin. Kasi si Jesus altogether lovely. Kamahal-mahal ang Panginoong Jesucristo. So pag nakilala mo siya, matututunan mo siyang mahalin. Pag mahal mo ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga utos hindi pabigat. Isipin niyo po ang asawa mo, pag mahal mo, yung mga utos ng asawa mo hindi pabigat. Kapag bigat na bigat ka sa sinasabi ng asawa mo, baka hindi mo mahal asawa mo, no? Again, when you love someone, yung mga kailangan ng tao na yun, yung pangailangan niya, yung mga sinasabi niya, mga inuutos niya, hindi pabigat. Ganoon din sa ating Panginoong Jesucristo, if you love Jesus, it's easier to keep His commands. Now, sabi nga po dito sa 1 John chapter 5 verse 3, in fact, this is love for God. Ito daw yung pag-ibig sa Diyos. Keep His commands. And His commands are not burdensome. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Hindi po mabigat ang sumunod sa Diyos pag mahal mo ang Diyos. Pag hindi mo mahal ang Diyos, hindi ka makakasunod. Kaya ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Knowing Christ leads to loving Christ. Knowing Christ leads to loving Christ. Kaya pag mag-share ka ng gospel, huwag mong umpisan sa mga utos, yung napakaraming utos sa Bible. Kasi paano mo susundin yan? Hindi mo nga kilala pa ang Panginoong Jesucristo. Kailangan introduce mo muna si Jesus. Sino ba talaga si Jesus? Jesus is the one who died on the cross for our sins. Yun talagang mapapawaw ka, ginawa ng Panginoong Jesucristo yon. He is God, He became human being just like us. Pinako siya sa krus, ginawa niya yun para sa makasalanang katulad ko. Mas mabilis po na mag-alay ng buhay sa Panginoong Jesucristo pag nakilala mo siya. Kahapon po, nabanggit natin yung Romans chapter 1, no? Dito sa Romans chapter 1, may mga kinalaman po ito sa LGBTQ or mga homosexuals. Sabi po rito, kaya dahil sa pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan. Ito yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ito yung nagpa-practice ng orgy, iba't ibang klaseng sexual immorality. Sabi rito, upang lapastanganin ng kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Verse 26, dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. At gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ng likas na pakikipagtalik sa mga babae. Dapat kasi sa standard ng Diyos, babae, lalaki, within the boundary of marriage.
Pero ang sabi dito, sila ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa ay hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. At ang dulo po nito ay kaparusahan. Bakit po ganon? Kasi sabi dito, at palibhasa ay hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos. Kasi po pag kinilala mo ang Diyos, ang kasunod nun, mamahalin mo ang Diyos, ang kasunod nun, susunod ka sa Diyos. Kaya po napakahalaga, no? Knowing Christ leads to loving Christ. Gusto mo bang mahalin mo ang Panginoong mahalin ng tao na kausap mo ang Panginoong Jesucristo? Pakilala mo muna. Huwag yung puro utos. Kasi lalabas tayo niyan, legalism o legalistic. Jesus Christ muna, pakilala mo si Jesus. Ang kasunod ng knowing Christ, ang kasunod niyan, loving Christ. And number 2 po, loving Christ leads to obeying Christ. Pag minahal mo ang Panginoong Jesucristo, ang kasunod niyan, susundin mo ang Panginoong Jesucristo. Sa mga taong mayayaman na illegal yung gawain, or sa mga taong sugarol, ang i-give up mo lang naman, sugal. Yung iba, alcohol. Yung iba, drugs. Yung iba, paggawa ng mga illegal na bagay. Madali lang yun eh. Pero kapag lesbian ka, ang hirap eh. Kasi ang i-give up mo yung mismong the way you look at yourself, yung identity mo. Kaya napakalaga na ang first step, knowing Christ eh. Sino ba si Jesus? So knowing Christ leads to loving Christ. Loving Christ leads to obeying Christ. And number 3, obeying Christ leads to imitating Christ. So in that order po, no, pag naalala mo ang Panginoong Jesucristo, may in-love ka sa Kanya. Pag na-in-love ka sa Panginoong Jesucristo, matututunan mong sumunod sa Kanya. Again, sabi po ng mga talata rito sa John chapter 14 verse 15, kung mahal niyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Magkasunod po yun, loving and obeying. And pangatlo po, obeying Christ leads to imitating Christ. And habang sinusunod mo ang Panginoong Jesucristo, nababago ang iyong buhay. Naging katulad mo ang Panginoong Jesucristo. Napakaganda po ng devotion natin. No? Applicable po yan sa lahat. Sa babae, lalaki, o kung ano pa man ang iyong kasarian, o ano pa man iyong status, o kalagayan, o sitwasyon sa buhay. Applicable po sa atin yan. Mas madaling sumunod sa Panginoon kapag mahal natin siya. In other words, mas madaling kamuhian ang kasalanan kapag mahal natin ang Panginoon Jesucristo. Kasi isipin mo, nakilala mo si Jesus. Minahal niya tayo ng sobra-sobra. No? Minahal niya tayo to the point of dying on the cross. Hindi ka ba may in-love sa ganong klaseng Diyos? Diyos nga eh, tapos nagkatawang tao. Sa lahat ng religion sa mundo, walang ganon. Na Diyos nagkatawang tao because of love. Diyos nagkatawang tao na matay doon sa krus because of love. So, kung gusto mong mabago ang buhay ng isang tao, introduce mo si Kristo. And let that person fall in love with Jesus Christ. Let that person obey Jesus Christ because he loves Jesus Christ. At sa pagsunod niya, nababago ang kanyang buhay. Application number 1. Know Christ with the intent to love Christ. With the intent to love Him. So, kinikilala po natin ang Panginoong Jesucristo, nagbabasa po tayo ng Bible with the intention of loving Jesus. Know Christ with the intent to love Him. Nagbabasa tayo ng Bible hindi para lumaki lang yung ulo natin, mapuno tayo ng kaalaman. Head knowledge, nagpapalaki lang ng ulo yan at nagpapayabang sa atin. Pwedeng sabihin natin na ang dami nating alam sa Bible, no? Ang laki-laki ng ulo natin. Pero mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Bible, ang intention natin is to know Christ. We know Christ in order to love Him. Yun ang intention. Now, pangalawa po, love Christ with the intent to obey Him. Minamahal natin ang Panginoong Jesucristo na mayroong intensyon. Ang intensyon, masunod natin siya. Again, sabi ng ating mga talata, John 14:15, if you love me, keep my commands. Paano mo malalaman na mahal mo ang Panginoong Jesucristo? Pag sinusunod mo ang kanyang mga utos. At yung kanyang mga utos, sabi dito sa 1 John chapter 5, verse 3, ang mga utos ng Diyos, hindi yan pabigat sa atin. Kumbaga, hindi mabigat kamuhian ang kasalanan.
hindi mabigat sumunod sa Diyos kung mahal natin ang Diyos. So, love Christ with the intent to obey Him. And number 3 po, obey Christ with the intent to imitate Him. Sinusunod natin ang Panginoong Jesucristo, ang intention talaga natin maging katulad natin siya. Bakit po? Kasi yun ang intention ng Diyos kung bakit niya tayo niligtas. Ang intention ng Diyos ay mabago ang ating mga buhay. Kamuhian natin ang ating mga kasalanan. Magalit tayo sa sarili nating mga kasalanan every time nagagawa natin ang mga kasalanan na hindi natin gusto. Mga kasalanan na hindi gusto ng Diyos na ginagawa natin. So we obey Christ with the intent to imitate Him. Kasi yun ang plano ng Diyos from the very beginning. His plan is to conform us into the likeness of His Son, the Lord Jesus Christ. Gusto ng Diyos na maging katulad tayo ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. So, know Christ with the intent to love Him. Love Christ with the intent to obey Him. And obey Christ with the intent to imitate Him. Napakaganda pong mga application. Sana po, hilingan natin ang Santong Espiritu na mangusap sa atin, palakasin tayo na magawa natin ito. Lalo-lalo na yung tema natin ngayon, mga kapatid, ngayong linggo, loving God is hating sin. Minsan po kasi napakabigat kamuhian ng kasalanan kasi ang kasalanan masarap. Yung kasalanan masarap gawin yan eh. And when we are cherishing sin, treasuring sin, napakahirap i-give up niyan unless we start loving God. Habang minamahal natin ang Diyos, nakikita natin yung kasalanan natin. Makikita natin yung kasalanan natin na hindi na bagay sa atin. Hindi nakalooban ng Panginoon. Dahil mahal natin ang Diyos, ayaw nating nasasaktan ng puso ng Diyos. Ayaw nating namumuhay tayo sa kasalanan dahil tinubos na tayo ng Panginoong Jesucristo. Jesus died for us. Sinisimulan natin kamuhian ang ating mga kasalanan. I-give up ang ating mga kasalanan because we love God. Alam niyo po, mga kapatid, isang puntos natin nakaraan, let's go back to the cross of Christ. Kasi pag tumingin ka sa krus ng Panginoong Jesucristo, makikita mo kung gaano kabigat yung ating kasalanan. Makikita mo kung gaano namumuhi ang Diyos sa kasalanan. When we go back to the cross of Christ, we see how God hates our sins. Kaya ganon kabrutal ang krus. Ganon kahapdi ang sinapit ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Kaya ganon yung sugat na natamo ng Panginoong Jesucristo doon sa krus kasi ganon kasama, ganon kagalit ang Diyos sa kasalanan. At sa krus ng Panginoong Jesucristo, doon rin pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ayaw ng Diyos na parusahan tayo sa ating katawan. Dahil sa kanyang mayamang pag-ibig sa atin, hinayaan ng Panginoong Jesucristo na yung kaparusahan na para sa atin ay maparusahan pa rin, hindi na sa ating katawan, kundi sa katawan ng Panginoong Jesucristo nang siya'y napako doon sa krus. Kung babalikan natin ang krus ng Panginoong Jesucristo, mas mamahalin natin siya. At mas madali para sa atin na sumunod sa Kanya. At ang pagsunod sa Diyos ay hindi pabigat sa atin. At kung nakikita natin kung gaano kagrabe yung kasalanan natin na ibinitin doon sa krus, ang Panginoong Jesucristo, sabi po sa Bible, siya ay naging kasalanan para sa atin, on our behalf. At ang galit at puot at hustisya ng Diyos ay ibinuhos sa Panginoong Jesucristo. At siya yung naparusahan para sa atin. Ganon katindi ang kasalanan natin nung pinarusahan sa katawan ng Panginoong Jesucristo. And when you look at the cross, you will fall in love with Jesus. Why? Because He first loved us. Unang nagmahal ang Panginoong Jesucristo sa atin. At pag tiningnan mo ang cross ng Panginoong Jesucristo, mas madali na sa atin kamuhian ang ating kasalanan kung paano kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan natin. Kung tingin natin sa ating mga kasalanan hindi grabe, balik tayo sa krus ng Panginoong Jesucristo. Doon makikita natin grabe yung kasalanan natin. At ganun-ganun na lamang kung paano pinarusahan yung kasalanan natin sa katawan ng Panginoong Jesucristo. So know Christ with the intent to love Him, love Christ with the intent to obey Him, and obey Christ with the intent to imitate Him. Para po sa ating discussion, why is it easier to obey God and hate sin when we love God? Bakit mas madaling sumunod sa Diyos at kamuhian ang kasalanan pag mahal natin ang Diyos?
Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I ask that your Spirit continually reveal Jesus to me. Help me to know Christ deeply with a heart full of love for Him. Let me love Him with the intention of obeying Him. And may my obedience lead me to become more like Him. I pray that your Spirit will enable me to hate sin as I continue to love Christ. I surrender my life to you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin ito, si Ma'am Candelaria. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalaman niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.